takot na takot ako sa mga taong klase. Alam ko, hindi sila mga pulubi. Alam ko na siraan lang sila. Sobrang talino daw. Mga tao na wala nang nagmamahal, wala matitirhan, palaboy-laboy na lang. Nagsasalitang mag-isa. Tsaka, hindi kawawa talaga, kawawa. Maliit na tao dito sa ating bansa. Pero they still have, kailangan pa rin silang irespeto. Tayo. Isang magandang gabi po sa inyo lahat. Kahit sino pwedeng maging bida. Kaya umpisa na natin ang Taong ground sa series ng Extra Challenge! Pera o ganda? Pera o ganda. Yan ang ating second challenge. Kung pera ang kanilang nabunot, ang challenge ay mag-open ng account sa bangko. At kung ganda naman, kailangan makapasok sa salon at magpa-manicure at pedicure. Hawak-hawak niyo yung pera, ingatan niyo yung pera ninyo, yaman niyo yan. Parang fake to, hindi? Ha? Hindi naman fake to. Totoo yan. Pera ang nabunot ni Ate Gay at ihahatid lang siya ng sasakyan malapit sa bangko. Pagkatapos nun, bahala na siyang maglakad para mahanap ito. Oh, Ate Gay, naliligaw ka na ba? Yun ang bangko, bilisan mo. Isang oras lang ang binigay sa inyo para matapos ang challenge na ito. Mukhang mahihirapan kang makalusot sa gwardyang yan, Ate Gay. Kailangan mo maganda yung tsura lang. Hindi naman. Hindi kong customer. Hindi naman po. Hindi kailangan ko mag-open. May pera ako. Pera lang naman ibang kailangan. Ano naman po yung pangalan? Hindi Morales. Hindi Morales. May account ako dyan. Saan po kayo? Meron Hindi Morales. I-check mo dyan close account na yon. Kung wala, pwede ako mag-open. May pera naman ako. Sandali lang po. Ayaw ko papasukin. Naku, kailangan makapasok ako. Kailangan manalo ako ngayon. Nakabalik na ang gwardya, pero mukhang ayaw pa rin niya papasukin si Ate Gay. Pera naman ako ah. Hindi na pwede papasukin dyan may baril, may kutsilyo, may armas. Tapang tao pwede pumasok dyan basta may pera. Bakit ayaw ko papasukin? Pero nang makalingat, nakisabay agad si Ate Gay sa mga taong papasok din. Ayaw nga akong papasukin eh. Pinilit ko lang, kailangan. So sabi ko, uy, mabango ako. Eh kahit mabango ka, mukha ka ng mababaho. Sabi ba naman ganun? Siyempre, naiya ako. Eh Ate Gay, nakapasok ka nga, pero ayaw namang maniwala ng teller na may lumang account ka sa bangkong ito. Baka pwede man. Pati ang branch manager na kinunsyaba namin, aba, marunong din palang umacting. Hindi authenticate namin yung signature mo sa ID. Ano sabihin mo? Sobrang strict to. ID. Sa itsura ko ba ito, magdadala ako ng ID? O paano yan Ate Gay? Susuko ka na ba? Pwede pumasok. Hindi ko ba't hindi na lang ako manalo? May contest ba yan? Hindi ko lang ito makakalimutan tumbang. Uy! Ayaw mo. Salamat. Akala ko ba? Mag-open na ako ng account. Ito lang naman kailangan. Susuko na nga yata si Ate Gay. Ano gagawin ko? Ate Gay, saan ka pupunta? Malayo-layo na rin ang narating ni Ate Gay kakahanap ng photo studio. Mangiyak-ngiyak na nga ako. Muntik na ako umiyak. Napagod ako doon.
Nakakaisip ko sa anak ko. Naalala ko may ID ako sa bag. Eh yung van na sinakyan ko, di ba? Nandun pala yung ID ko, takbo kagad ako, 20 minutes na lang. Ipinavalidate muna ang mga ID ni Ate Gay sa branch manager. At maya-maya lang, binigyan na siya ng application form para ma-fill upan. Ang dami kong pinirmahan, parang Jose Pidal. Congratulations, you were able to open an account. Okay lang. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Carminda Bakuli. Ang ganda-ganda niya. Ano, may convincing power siya. So we gave him the rating 10. Sulit naman palang kakulitan mo, Ate Gay. Huwagi ka sa challenge na ito. Ma'am, thank you so much. Si Kulafu naman ang susundan natin. Sa Malayan Bank niya kailangan magbukas ng account. Sana papala rin. Kahit mismo kaibigan ko niya ako papapasukin ko sa kasakaling kaibigan ko itong may-ari ng bangko. Mukhang kabado ang aming challenger. Sa kanto pa lang nagsimula na maglakad si Kulafu. Habang ang cameraman namin ay nakatago para di mahalata. Malas, may 2 gwardiya pang pagdadaanan si Kulafu para makapasok sa bangko. Bawal ka rin, di ka pwede mo. Huwag makulit. Maligo ka muna. Umuwi ka muna. Maligo ka, saka ka bumalik sa akin. Malayo bahay namin. Kahit pa. Tapos kaya pautang mo na lang sa akin yan. Naku, mukhang naiiyak na si Kulafu sa pagkukumbinsi sa guard. Matagal ako nakapasok kasi kailangan maligo. Kasi ayaw din nila ng ganito, madumi, mabaho. So kailangan mo na umuwi. So sabi ko kako, ang layo-layo ko. Diba, ano, baka pagbalik ko dito, sarado na. At mukhang effective ang paawa effect ni Kulafu. Pumasa sa unang gwardya. Papasukay mo, tignan mo kung mamayagan ka ron. 1 down, 1 more to go. Nako, tiyak mas stricto ang gwardya ng bangko. At mataray si Manong guard. Mukhang duda sa hawak mong pera, Kulafu. Maraming pera. Tapos alis agad. Diyan ka muna ako sa labas, papasok na ako sa loob. Bakit na ako na? Ayaw akong papasukin, maligo daw muna ako. Uwi daw muna ako. Pinaalam pa muna sa branch manager kung pwedeng pumasok si Kulafu. At success! Pwede ngang pumasok si Kulafu. Mukhang nasyak ang staff ng bangko sa ating bida. Malaki na po naipon mo. Eh baka mawala po eh. Baka manakaw pa. Saan po kayo talaga galing? Teka, saan po kayo? Saan pong province, sir? Cebu. Cebu po. Dapat pa dito. Paano po kayo napunta rito? Saan? Palakad-lakad na po. Hindi ka mag-anak po kayo dito sa bahay. Kaso may problema. Walang dalang ID ang ating bida. Wala po kayong valid IDs? Wala po. Eh, kung wala naman kukuha ng picture sa akin eh. Ang branch manager lang ang natatanging nakakaalam tungkol sa aming challenge. Lahat ng staff ay walang kaalam-alam. Panay pang pag-interview sa kanya. Ilan taon na po ba kayo ngayon? 25. Hindi halata ah. Mas bata po kayo sa 25. Parang 20 lang. Nako, kinukumbinsi pa ng teller na magpa-makeover si Kulafu. O, di ba? Okay, para ano? Para mas guwapo kayo, di ba? At mukhang aprobado si Kulafu. Yun nga lang, dahil wala siyang valid ID, wala siyang bank book. Okay lang po sa inyo yun, sir. Wala pang isang oras, mission accomplished ang ating challenger. Yan, nakapag-open ako ng bank account. Ayun, medyo mahirap. Dahil pinapapasok pala ganito. Pero kanya-kanya pala diskarte ito. Malaki na po na Nakakatuwa din po yung intention ng tao kasi kumbaga gusto niya lang po mag-save. So kahit po taong grasa po siya,
parang na-entertain ko rin yung thought na baka yung purpose niya talaga, wala talaga siyang mapaglagyan ng pera. Kumbaga napili, nakita niya lang tong bangko na to. Congrats, Kuya Fu! Nairaos mo ang pangatlong challenge. Ako'y magpapamanit. Sa pera o ganda? Ganda ang nabunot ni Carlo at Janelle, kaya kailangan silang pumunta sa salon para magpa-manicure at pedicure. Papasukin naman kaya sila dito? Ay, pinabababa na nila ako. Pinapakaw na sa akin ng Bambi Fuentes. Saan ba yun? Pasilip-silip lang nung una si Janelle. Muntik pa ngang ipagtabuyan. Ngunit naawa rin siguro sila, kaya pinapasok ito. Maraming nagulat sa pagpasok ni Janelle. May karamihan ng mga customer at abala ang mga staff dito. Kaya tila nung umpisa ay walang gustong umasikaso sa kanya kahit pa siya ay may dalang pera. Hirap kasi hindi nila ako pinapansin. Parang diring-diri talaga sila sa akin. Kung sa normal kong buhay, nasikaso ako sa door pa lang. Sa wakas, pinaupo rin siya. Tinatawag lang daw ang manikurista. Ayan, sinimulan na ang matinding linisan. Very relaxing. O ayan, bagong manicure at pedicure na ngayon si Janelle. At hindi pa siya pinabayad ha. Again, Eh si Carlo naman kaya. thanks. Mabilis na nakapasok si Carlo sa Salon de Orient. Natakot naman sa kanya ang mga tao dito. Magaling kasi itong si Carlo. Talagang nasa karakter pa rin sa pagiging taong grasa. Walang makalapit at nagtuturoan kung sino ba talaga ang magmamanicure at pedicure sa kanya. Sabi mo walang gagawa agad. Dinobol sa inyo. Galing pa niya si Bako siya. Pinaglasaan mo, paano ba yun? O eto, may naglakas loob na ang manikurista. Aba, talagang maapil pa rin itong si Carlo kahit na mukhang taong grasa. At may mga nagpresenta pang paliguan siya. Di ka rin sa kanya. Para malinis ka. Pero kahit patapos na ang manicure at pedicure, in character pa rin talaga si Carlo. Hihirapan ako kasi nasa isip ko, I have to push kung sino talaga, kung may pumayag na may maglinis sa akin. Kaya nag-stay na kagad ako doon sa para paalisin man nila ako. Gagawa na lang muna ako ng eksena para mapilitan silang i-entertain ako. At dahil sa mission accomplished silang apat, sa challenge na ito, may 10 points kayo. Very relaxing. Okay mga challengers, itong susunod na challenge ang tinatawag na Pabili Po Challenge. Merong mga items na nakalista sa envelope na ito at bibili nyo ang mga yan gamit ang mga perang napanlimos ninyo. Ilang pirasong fish balls? Isang chichirya. Isang basong sagot gulaman o anumang inumin. Ice cream. Okay, so 5 items ang kailangan bilhin. Bibigyan kayo ng 20 minutes para bilhin ng lahat yan. At
hahanap ng isang tao na tatanggapin ang lahat ng yon na maluwag sa kanilang puso. Kung sino una makakabalik dito sa harap ng simbahan, ang siyang makatatanggap ng 10 points sa challenge na ito. Halos lahat ay nagtakbuhan pagkasabi ng hudyat. Si Ate Gay, isang maliit na tindahan agad ang pinuntahan. Isang ice cream. Magkano yun? Ha? Okay, isa. Tapos chichirya. O ayan, inumin at fishball na lang ang kulang. Naku, mukhang panalo na yata si Ate Gay ha. Kaso, Fishball. sayang, fishball na lang ang kulang. Pero sige, tuloy ang hanap sa fishball. Si Janelle naman, fishball pala talaga ang unang hinahanap. Fishball! Kano? 5. Kaya iba muna ang kanyang sinubukang bilhin. Pabili po ko na to. Isa. Fishball na lang ang kulang, kaya matindi ang kanilang takbuhan. Kung saan-saan kalye na ang nasuutan. Aakalain mo bang mahirap din palang hanapin ang fishball? Nagtanong na si Ate Gay kung saan-saan. May fishball. Si Janelle naman, patanong-tanong din lang. Saan na fishball? Okay, next topic. Walang fishball. Kahit na di na niya na kumpleto ang pinabili, ay bumalik na siya sa harap ng simbahan. Wala talaga kahit saan. Walang fishball. Walang fishball kahit saan. Agad niyang ipinamigay ang kanyang mga napamili sa ilang mga bata doon. Nauna man siya, ay kulang at mali naman ang kanyang ginawa. Dahil dapat sa isang tao lang ang kanyang pagbibigyan. Sumunod na dumating si Ate Gay. Nagalok sa dalawang babae, ngunit siya ay tinanggihan. Buti na lang may isang batang lumapit sa kanya at kusang loob na tinanggap ang kanyang mga pagkain. Ngunit mukhang napagod talaga si Janelle sa challenge na ito. Kaya pa ba? Mukhang kailangan na yata niya ng oxygen. Okay na? Diyan ka lang ha, para matalo ka ha. Abangan bukas! Ipagpatuloy ang mga challenges? O tuloy na nga ba siya? Susuko. Dahil lalong patindi na patindi ang mga pagsubok natin sa ating mga challengers. Makakatagal pa kaya sila? Dahil dito sa Extra Extra, kahit sino pwede maging bida. Kaya kung sa tingin nyo kaya nyo aming hamon, huwag nang palalampasin ang pagkakataon. Ako po si Paolo Bellones. Magkita-kita tayo muli bukas pagkatapos ng front page. Ako po si Miriam Yambao. Kami yung mga kapuso dito sa GMA at ito ang Taong Grasa series ng Extra Challenge!